Welcome to page 3 of Timo Talks. Charan! Okay, so before we start reading the diary, okay, let's start first. So, pansin nyo, like ako naka-sweater sa mga episode. So, dumami kasi yung sweater ko after ko mag-review. Here's why. Okay, so pag mag-enroll ka kasi sa CPAR, mag-email sa'yo yan, di ba? Usually, pag mag-enroll ka, mag-email sa'yo. Tapos, syempre, di ba, kapag yung mga email, syempre, nakalagay, schedule mo, keme, ganyan, pak. Pero sa CPAR, merong kakaibang nasa baba. May kakaibang may phrase doon sa baba. Okay. Ang nakalagay, bring jacket. So, ako ha? Okay. So, at first, in-underestimate ko lang siya na, okay, kaya ko naman malamig eh. Like, sanay naman ako sa malamig na ano. So, kaya rin ako siguro yung t-shirt, ganyan. Ate, ang lamig sa Sipar. In-underestimate ko, parang Baguio, Sipar. Ang lamig! Ang lamig talaga. Like, hindi siya yung malamig na, okay, oh my gosh, ang lamig dito. Malamig siya na, ang manginginig ka talaga. I swear. Lalo na kapag nandun ka sa may right side, tapos banda gitna, dun talaga tumatama yung aircon na talagang sakto talaga sa'yo. So talaga makakaramdam ka ng ganun siya. Yung lamig siya na hindi ka makaka-focus sa inaaral mo. Ganun level siya. So kailangan mo talaga magdala ng jacket pag nasa CPAR ka. At talagang mapapatunayan ko na malamig talaga dun. Kasi nung nagre-review ako, summer nun. Tapos hindi ako nakakaramdam ng init nun sa CPAR nung summer. So, di ba papasok ko naka-sweatshirt, ganyan. Tapos pagbibili ako ng lunch, init na. Init. Anyway, let's start now with the page 3. Okay, so dako na tayo dito sa diary. Let's read it. Kailangan ko ng let's read it. Kailangan ko ng ganun na term kasi ayoko naman ng galing kasi kay Sophie yun. Kailangan ko ng parang tara, basahin natin. Kailangan ko ng ganon. Okay, ma-figure out natin yan sa mga sunod. Let's read it. Okay, let's read it. Okay, so this is Sunday, December 8, 2024, 11:24 p.m. Third week, nilalagnat ako. Ang hirap ng ganto. Ang hirap ng may sakit, Lord, knowing na ang dami ko dapat gawin. Eto na, Lord, naalagaan ko na sarili ko. Buti, naranasan ko to ng early pala. Kasi ang hirap nito. Okay. Third week, nagkasakit ako. Okay, so, di ba nga, once again, living alone nga ako noon. Di ba? So, ito yung time na natry ko na, oh my God, nilalagnat ako. So, it was so hard kapag nilagnat ka ng living alone ka. As in, it's so hard kasi ikaw yung mag-aalaga sa sarili mo. Medyo nakakatakot siya at some point kasi ikaw din yung mag-iinit ng tubig, ikaw yung kukuha ng pagkain mo. Like, kailangan mo talagang kumilos kahit may lagnat ka. Hindi ka yung pwedeng yung nakahiga ka lang tapos someone will take care of you. Hindi pwede yung ganon. Kasi nga, mag-isa ka nga, di ba? So, yun. Nung na-try ko na super duper hirap pala kapag nagkasakit mag-isa. So, ayun. Once again, umuulit na naman tayo sa living alone fantasy na, oh my gosh, ang hirap-hirap pala niya. Okay, baka ang dami ko na nade-discourage na na ng mga gusto mag-living alone. Parang yun din kasi na-received na comments ko from the first episode. Oh my God, natakot ako na mag-dorm. Natakot ako na mag-ano. Pero, it's fun naman. It's fun naman. So, sadyang pinapakita ko lang sa inyo yung what's the truth is, 'di ba? Ayoko yung mga aesthetic edit na which is it's also fun pero syempre there's other side of it na hindi fun. Okay, and ito yun. Ito yung mga experience ko na to. Ito yung mas mahirap pa nito kasi nga since nga nagre-review ako nun, ang hirap magkasakit kasi andun yung pressure na, oh my gosh, kailangan ko siyang tapusin. Kasama yun, kasama yung sakit, kasama yung pressure, yung stress na, oh my God, kailangan ko siyang tapusin kasi may to-do list ako today eh. Hindi siya pwedeng ano. So, kapag ano kasi, kapag may sakit ka during review, it will result into backlogs. Kapag nagkasakit ka today, yung kailangan mong aralin today, kailangan mo siyang aralin sa mga susunod na araw. So, dadami siya ng dadami if magkasakit ka ng mas maraming days. Kasi nga, hindi ka makapag-review. So, doble hirap siya kapag nagre-review ka.
And also, hindi mo, okay, ito rin ha, kapag nagkasakit ka during review, need mo rin talaga siyang ipahinga. Kasi kapag hindi mo siya pinahinga, tapos tinuloy-tuloy mo, oh my God, kasi kailangan ko mag-aral. Wag. Kasi mas lalong tatagal yung recovery mo, mas lalo kang matagal na hindi makapag-aral. Tsaka kung may sakit ka, may lagnat ka habang nag-aaral, it's gonna result into nothing lang. Okay? So, sometimes we are so full of motivation, sometimes we are so full of energy, mindset para aralin yung mga ganito ganyan. Pero at the same time, listen to your body. Okay? Wow! Wow! Yeah. So hindi lang ako sanay mag-motivation. Hindi lang ako sanay mag-motivation quote na parang this is what you kaya nga gusto ko nga ang setup nitong review nito is parang catching up with a friend lang. So ganun yung gusto ko siyang maging ano. Okay. And speaking of, since we are here about the health naman as reviewee. So marami kasing tatanong din kung ano daw yung mga vitamins, chemical yan. Ako, here are the vitamins I tried. Okay, I tried. Okay. So, number one talaga Berocca. Nagbe-Berocca ako noon, even nung undergrad pa. Pero, to be honest, hindi naging daily. Hindi naging daily yung Berocca. Hindi siya naging araw-araw. Pero I would say, nakatapos ako ng mga ilan-ilan. Okay. Ewan ko kung nakatulong siya. Baka naman nakatulong siya. Feeling ko. Feeling ko naman nakatulong siya kasi parang ito lang yung time na nilagnat ako eh. I think. Oo, ito lang ata yung time na nilagnat ako nung review. Siguro yung iba parang sipon, ubo, or something na lang. Pero ito lang yung parang trangkaso levels ko. So, feel ko nakatulong siya. Tapos na-try ko din yung Bear brand na Ginkgo biloba E. Kaya lang, may nabasa akong reading about it na parang, ano daw siya? Ano tawag dito? Parang onting percentage lang siya ng Ginkgo biloba E. Ewan ko, hindi ko na maano. Basta parang whatever. Okay, ayoko kasi magsalita ng hindi ko siya alam factually. So, ayun. Basta yun lang yung mga na-try ko. Hindi ako uminom ng mga gamot na yung parang mga about sa memory. Yung Ginkgo biloba, ano lang yun, yung Bear brand lang na Ginkgo biloba. Tapos parang naka-isang set lang naman ako nun. Di ba? Pero hindi ako yung naging biloba na talaga. Tapos yung mga memory gold, yung mga, hindi ako nagganon-ganon. Hindi ako nagganon. Kaya ayun ha, once again, alagaan mo yung sarili mo. Mahirap magkasakit during review. Especially, ito pala, so di ba sabi ko dito, naranasan ko ng early kasi ang hirap pala nito. Kasi totoo talaga yun, ang hirap pala niya. Buti naranasan ko siya ng itong mga ano pa lang to, mga third week pa lang to. Ano pa lang to? Corporate liquidation pa lang to sa AFAR. Mga ganun levels pa lang to. So, kayang-kaya pa yan habulin. Pero, oh my gosh, kapag nagkasakit ka during pre-boards, pre-week season, mas worse kung actual boards, wag naman sana. O, kakatok ako. Kumatok ako wag naman sanang magkasakit kasi mas mahirap talaga siya. So, if you are October 2025 taker, right now watching this, please naman, alagaan mo naman yung sarili mo or if malapit na yung kasi mas mahirap kapag umabot sa time na kailangan mo talaga mag-aral. Okay? Sayang yung oras eh. So, ayun, meron ng kasabihan na your hard work won't betray you but your body will. Totoo yan. Okay, so alagaan mo naman po ang sarili mo ngayong kapag malapit na yung exam mo, ganyan. Hindi mahirap eh, mahirap talaga kasi kailangan mo talaga siyang ipahinga. Kailangan mo siyang ipahinga. And now, while we're at it about the health, okay, well, para na akong Doc Willie Ong dito. Charot. So, while we're about the health, ayun, wag ka nang yung mga yung mga Red Bull, yung mga ewan ko if gumagana naman sa'yo, go for it. Pero kapag parang hindi sanay yung body mo doon, tapos parang gusto mo lang siyang i-try kasi ginagawa siya ng others, kasi nakakatulong sa kanila, don't try it na. Don't try it. Especially kapag malapit na. So kapag malapit na yung exam, don't try something na hindi sanay yung body mo. Ganon. Like, doon ka lang sa kung ano talaga yung normal operating cycle. Ganon. Normal operating cycle lang ng body mo. Doon mo lang siya, Kasi wag kang kumain ng food na hindi ka sanay kainin. Mga ganon. Okay. Medyo lumalayo na to Okay. But anyway, so ayun nga. So, about the, naman, hindi rin ako nagpupuyat ng todo. Okay. Hindi ako nagpupuyat ng todo. Ito kasi, even before
morning girl na talaga ako. Yung undergrad, morning girl na talaga ako. Sadyang there are days na no choice talaga na magpupuyat ka. Pero during the review, controlled ko siya. Controlled ko kung magpupuyat ako o hindi. Kasi nga, I create my own schedule, di ba nga? Tsaka morning naman always yung pasok sa review center. So, ako nun talaga, very strict ako. Ito rin yung sinabi ng mga ng mga classmate ko before na parang sanayin mo daw yung body mo na matulog na before 10 or 11. And ako, ganun yung ginagawa ko noon. 10, 11, sleep. Okay, pinaka-late na yung 12. Kailangan talaga, strict ako noon. So, all throughout, hindi man all throughout, of course, there are days na medyo kulang, pero I would say most of the time talaga, complete 8 hours sleep ako noon. Very maalaga ako sa aking sleeping noon. So, kompleto yung sleep ko during the review. 8 hours palagi siya. Ayun, sinanay ko lang yung body ko na 10, 11. Ginagawa ko lahat. Minsan pinapatay ko yung pocket wifi ko. Pinapatay ko yung data ko. Or minsan, di ba naka-loft bed ako noon, di ba? If pinapanood mo ko sa TikTok, nakita mo na yung dorm tour ko. So, naka-loft bed ako noon. Minsan iniiwan ko yung phone ko sa baba para hindi ko maabot, para talaga makatulog na ako. Pero I would say may mga tao naman kasi talaga na nagpupuyat talaga para mag-aral. And if ganun talaga yung nagwo-work for you, go ahead. Go ahead. Kasi dyan talaga gumagana yung ano mo, ganyan gumagana yung brain mo, dyan gumagana yung study mo. Sadyang iba-iba tayo. So, I'm just saying my preference here. Okay. So, ako talaga, gusto ko talaga morning. So, dapat 8, ay hindi. Okay, gigising ako noon 7. Early na yung 6, pero gising ako ng 7. Tapos, ang sleep ko nun is by 10 or 11. Ganun. Strict ako. Lagi ko siyang dapat sinusunod ko yun. So, let's go back to the diary. Okay. Ayan. Kakatapos lang ng December 2024 si Pale. Ako na ang susunod. Eto na yun. Eto na yun. Medyo nagmarka sa akin tong araw na to. So, during our time kasi, yung last batch before us, which is originally October dapat, naging December kasi sila. Kasi nagka-bagyo nun. And like, may mga other licensure examinations na nakapila na ganito yung schedule nila. So, sa kanila, na-move sila into like 1 month. So, inabot sila ng December para mag-exam. Pero kami noon, syempre, November, nag-start na yung review namin. So, habang nagre-review kami, may mga kasabay kaming nagre-review din from the past batch. So, naalala ko noon sa library ng SIPAR, habang nagre-review kami noon, mga baguhan kami sa SIPAR noon, may makita kami doon sa library na punuan na nag-aaral ng madaming handouts, maraming books. Tapos yung mga nakasalubong pala namin noon sa library, sila pala yung mga top-notchers. Wow! Sometimes yung mga top-notchers ay dyan lang sa gilid mo. At sometimes ikaw din yun na nanonood ngayon. Hey! Nang gago. Hindi lang ako sanay mag-motivate ng pasensya na. Hindi ako masabay mag-motivate na, ikaw din yon, padayon, futuristic hindi ko talaga siya kaya. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko siya persona. Hindi ko siya persona. Mas kaya ko yung parang chikahan lang tayo there. Medyo parang, ewan ko, nag-cringe ba ako? Or I don't know if this is the right word. Okay, but anyway. So, ayun. So, okay, ayun. Going back. So, December 2024, si Pale, na-release na yung results. And may mga kaklase ako doon na pumasa. And to be honest, no doubt na pumasa sila. Alam ko talaga, papasa talaga sila. So, nung time na yun, parang, shit, eto na. Ito na talaga. Parang kami na yung susunod. So, ito na yun. So, medyo mark siya na parang, ay, ito na. Ito na pala. Ito na yun. So, medyo nag-wake up call siya to me. Okay. Okay. And then, let's go back to the diary once again. I really thought I figured it all out. Pero, I'm still finding what perfect program that will suit me. At sana, next week, ayun na yung tama. Okay, di ba last episode, sabi ko, oh my God, wow, nakapag-adjust na ako agad, keme, ganyan. Pero bigla ko na-realize from the week 3 na, oh my God, hindi pa pala talaga yun. So, medyo confused pa din ako na, oh my God, hindi pala tama yung ko. Kailangan ko pa rin makahanap ng program. And you know what, this is very, very important. Ito yung pinaka like, if mapapayo ko talaga sa mga nagre-review si Palette Takers, always re-strategize. Tignan mo kung nagwo-work pa sa'yo to.
check mo yung ganito bang method. Kasi iba't iba tayo ng study method. May iba na gumagana yung Pomodoro. May iba gumagana. Ako personally, hindi gumagana sa akin yung Pomodoro. Pero may iba na nag-work yun. So, you have to try different study methods, different study materials, different study hours maybe. Always re-strategize. Assess yourself. Okay, pwede mong i-assess yung sarili mo anytime. Like, minsan try mo na magsagot ka ng materials na talagang blind. Like yung walang index card sa gilid, yung walang ano dyan, yung wala kang kopya, yung talagang blind na para magsagot ka lang and being honest and true to yourself. Para ma-check mo na, okay, naalala ko ba to? Kasi meron kang naaalala kasi nga kakaaral mo lang. May mga ganon. Pero may mga naaral ka ba last week na naalala mo pa ba ngayon? Yung mga ganun, mga ganung bagay. So, always re-strategize yourself na, okay, wait, hindi nagwo-work sa akin. To, wala talaga ako natututunan. You gotta be honest with yourself din na, hindi ko siya talaga siya kasi, wag mo lokohin din yung sarili mo na, well, na-check ko na yung to-do list ko, we're done here. So, kailangan mong i-strategize. You must know what works for you. Kagaya nga nung payo ko from the last episode na if tiga si Parka, pasukan mo lahat ng teachers, keme-keme ganyan, para alaman mo kung ano mag-work for you. And also, if hybrid ka din, okay, if meron kang means na hybrid enrollee ka, try mo din na ano ka ba, mas effective ba sa'yo, face-to-face or sa online? Yung pinopost-post ba kada gilid or gusto mo yung face-to-face na tuloy-tuloy? So, ayun. Very, very important re-strategize yourself, especially after every pre-boards na wait, saan ba ako nagkamali? Pati din yung pati din yung, basta yung mga normal na parang, kunwari, na mali yung type sa calculus, yung mga ganong bagay. But anyway, now let's go back to the diary. What made me realize this week is that, tatanggapin ko na. Tatanggapin ko na hindi ako magiging masaya. It's okay to miss out things and events in life inside within 7 months. Mag-focus lang ako tungkol sa Sipale, kaya dapat siguraduhin kong one take lang to. Para pagtapos, kaya ko agad bawiin yung buhay ko. Dapat isang beses lang to, para kaya ko nang maging masaya ulit. Ay. Okay, so, eto. Very, very true. Okay. So, during your Sipale review, tanggapin mo na, Jane, Wanda, na magaganchilyo na. Hindi, iba yon. Iba yon. Tanggapin mo na. Magko-cross stitch. Charot. Tanggapin mo na. Na, hindi, ba't kasi ganun yung tono ko? Okay. So, tanggapin mo na kasi na, ano ba? Tatanggapin ko na. Okay. Tanggapin mo na. Kunin at tanggapin. Ano ba yun? Okay. During your Sipale, tanggapin mo na. Tanggapin mo na marami kang mamimiss out sa buhay mo talaga. During your 7 months, yes, meron kang mga mamimiss out talaga in your life. May mga times na mapapass mo na. Tanggapin mo na okay lang ma-FOMO. Okay lang ma-FOMO muna sa mga bagay. My God, like, tapusin mo muna kung ano yung kailangan mong tapusin right now. Isipin mo na lang, ngayon ka lang naman magre-review eh. So, ayun. So, kung may mga celebrations kang miss out na ganyan, hayaan mo muna yun. Give mo muna yun sa iba. Okay, kasi soon naman, after all your sacrifices, the celebration will be about you na. You will be the one to be celebrated after that. Okay? It's going to be about you now. Diyos ko, birthdays? Bakla nagba-birthday naman every year. Diyos ko, yung review ngayon lang yan. Ngayon ka lang magre-review kasi papasa ka na. Okay? 'Di ba? Ako kasi noon, parang ang ultimate FOMO ko noon is yung kasi 'di ba, okay, connecting din from last year. Meron akong noon, Streamot. Okay, may Streamot ako noon. Tapos I got very, very closer with my Discord friends. Tapos kapag active yung Discord, parang kahit nagre-review ako talagang, yung alam mo yung active yung GC na nagtatawanan lahat. So talagang, oh my God, gusto ko dyan. So parang nafo-FOMO ako na sumisingit pa rin ako kahit kailangan ko talaga mag-review, kailangan ko talagang ayusin to, kailangan talagang wala pa nagagawa. Minsan sumisingit pa rin ako sa GC na online pa din ako na nag-FM bot pa din ako. Pero ayun, at some point, I had to control myself. So ginawa ko, minute ko muna yung
minute ko muna yung server, nag-mute muna ako ng mga GC, kaya may ganyan. Kasi nga, I really need to focus with this, 'di ba? So ayun din, in terms of FOMO din, virtual din, like, kunwari sa social media, kaya may ganyan, bawasan mo muna, yung mga TikTok, mga memes, bawasan mo muna yan. Keri-keri lang ma-FOMO muna sa mga catch up ka na lang soon, 'di ba? There will be soon, bawi ka na lang after. So ayun. So sa mga ganun din, hindi lang din siya about sa mga celebration. Eh baka naman hindi ka nga uma-attend ng mga gala, kaya ganyan, pero lagi ka naman naka-phone. Yung mga ganun, like bawasan mo din. Bawasan mo din yung screen time. Hayaan mo muna ma-FOMO. Hayaan mo muna yung rank mo sa ML. Hayaan mo muna yung mga ganyan. Focus ka muna sa review, bakla. So ayun. Pero okay, I would say since December pa 'to nangyari. Okay, medyo iko-correct ko lang din ng onte. Meron kasi ako sinulat dito na hayaan ko na, tatanggapin ko na hindi ako magiging masaya. Wow, grabe naman si Timothy from December 8. Sobra-sobra naman 'tong makaano sa sarili niya. Okay, so during your early reviews, okay lang 'yan, 'di ba? Ako no'n, hindi ako nag-uninstall ng TikTok ko, IG. Hindi ako nag-uninstall, parang nag-log out lang ako sa Twitter no'n, tapos nag-mute sa Discord. So, ayun. Hindi ako minsan nga nagde-dress to impress pa ako. Ay, hindi. Bandang December nagde-dress to impress pa ako nito, I think. Okay. So, ayun. Kapag may free time naman ako, ginagawa ko siya. Kuwari, after the klase. As long as you paid your dues, nagawa mo naman lahat ng kailangan mong gawin, keme-keme ganyan, natapos ka na, basta every after linggo. Ako kasi nun talaga, linggo yung rest day ko nun. Okay? Tapos wala akong backlogs. Ako kasi pag nagkaka-backlogs ako, kunwari sa Saturday, may ganap ako. Okay, may ganap. Kunwari sa Saturday, may ganap ako or like di ko natapos. Yung Saturday ko, iaaral ko siya sa linggo. Mga ganun. So, ayun, basta as long as wala kang backlogs, tapos mo lahat, carry pang mag-enjoy bandang early. Ako, nasabi ko na to last episode, pero ayun, kinokorek ko lang kung ano yung sinulat ko dito. Okay. So, ayun, wag mo ka rin kalimutan maging masaya. Okay. Grabe naman kasi si Timothy na to, katanggapin na di maging masaya. Pero totoo ha, ako talaga nun, ginawa ko talaga is parang lumayo muna ako sa mga bagay na hindi related sa sipale. Na hindi naman totally na puro sipale lang nagsusurround yung self ko. Pero pinunta ko talaga yung sarili ko into an environment na sipale. So, isa sa mga helpful nun is yung study tweet ko. So, ayun, syempre, andun yung mga ini-scroll ko nun sa Twitter is mga nagre-review din sa sipale. So, by that, mako-condition yung mind ko na, okay, I'm in the sipale, like, ito yung iniisip ko. So, it adds up into like more focus na yung masasanay ka sa mga ganitong bagay. Naalala ko nun lagi akong nagjo-joke ng related sa Sepale. Like, yun na yung humor ko. Like, related to Sepale na. Na doon na siya umiikot. Pero at the same time once again, kailangan mo pa rin i-balance na wag mo rin gawing mundo yung Sepale lang. Kailangan pa rin balance eh. Okay? Important to balance. Pero at the same time, syempre, mas heavier side yung sa Sipale. Kasi ito yung goal eh. Ito yung goal. So, syempre dito yung mas heavier side. Pero, kailangan mo rin ng a little balance with the other. Okay? So, kumbaga, 70-30, ganon. Okay, 70-30 kapag early review day, 70-30. Tapos magwa 100% dapat about sa Sipale kapag mga bandang 2 months before, ganon. And then ayun, regarding ulit with the happiness, kasi nga 'di ba may sinulat ako dito na ay, hindi na ako magiging masaya kaya may ganyan. It's still very important to find happiness within reviewing. Totoo yan. Okay, medyo mahirap 'yun, pero I swear, kailangan mo pa rin may mga days pa rin dapat na nafi-feel mong masaya mag-aral. Okay, may mga subject na masaya mag-aral. Kunwari, consignment sa AFAR, mga ganun. Mga ganun. Mga ganun. Kunwari, inventories. Yan na. Dapat ano mo na masaya aralin yung mga ganun. Kasi pag masaya ka nag-aaral, mas nagigets mo siya and mas magaan siya for you, 'di ba nga? So, it's very important. Kasi yung kapag parang laging condition yung mind mo na, oh my God, ang hirap nito, keme, ganyan, ayoko na. Talagang hindi mo ma-exert yung 100% effort mo kasi nga andun agad yung thought sa'yo na pagpunta mo pa lang, pagbukas mo pa lang ng review na mahirap to.
'Di ba? Talagang mahihirapan ka sa gano'n kasi nga condition na yung mind mo. Pero kapag yung parang you find it something light, keme-keme, ganyan, ayun. Kaya very, very important din na makahanap ka ng teacher na it makes it lighter for you. So, yung mga nagpa-light, ang mga teacher sa akin na nagpa-light ang subject is Sir Roque. Sir Roque. Actually, the Roque Brothers in Sipar. To be honest, especially, alam mo, eto talaga, nung pumasok kasi ako sa Sipar, hindi talaga ako hindi ko talaga alam yung sa Sipar, di ba? Like, as in, nag-research lang ako sa Sipar. Ewan ko ba, nag-enroll lang ako sa Sipar nun kasi like, na-feel ko lang siya with my heart. And to be honest, tama naman yung heart ko. Thank God, tama yung heart ko. Kasi as in, na-feel ko lang talaga, parang gusto ko talaga mag-Sipar. Yun lang talaga. Yun talaga. Na-feel ko lang siya. So, nagsipar ako. So, surprisingly, isa sa mga favorite ko dun is si Sir Roque. Ang funny-funny nila. Alam niyo, eto, may nabasa kasi ako before sa thread na parang sa sipar, seryoso daw, kaya may ganyan. Ganyan. Pero, ate, ate, very funny yung mga, ano na sipar. Like, sometimes medyo paano na siya, stand-up comedy na siya. Sa totoo lang. Ayun, sila Sir Dante, funny, may ganyan. Pero Sir Roque talaga, funny si Sir Roque talaga. As in, pwede siyang, pwede siya sa ano, Vice Comedy Club, ganong level. Charot. As in, nakakatawa talaga siya. Tapos, naging light talaga sa kanyang auditing for me. Every Monday yon eh. So, every Monday, parang doon ko na feel na, ay, eto na, parang, eto na. Pero kapag far na, parang, ito na naman, Teo. Ito na naman, no. Oo, tapos naalala ko pa nun, ano, kay Sir Roque, ano siya, yung mali! Mga gano'n. Si, si Sir Roque kasi, meron siyang ginagawa na ano, di ba kunwari, mag-check na ng mga sagot, keme, ganyan. Tapos yung parang, so, ang sagot ay, so, yung letter D, yun yung mali. Mali! Mga ganun siya. Tapos, to be honest, minsan, kapag medyo serious mode ka, medyo nakakaano siya na parang, ay, bubura na naman. Minsan nakakaganon siya, pero at the same time, nakakatulong siya na like, kapag hindi ka gising sa klase, ay shit, mali. Medyo nakakagising siya na, okay, mali siya. Okay, mapaganon ka. Kasi di ba sometimes, kapag binibigay na yung sagot, sometimes your mind tends to like, highlight na lang kasi nga ayan yung binigay. So parang minsan hindi na nagwo-work yung utak mo. Pero kapag yung ganong mali ni Sir Roque, medyo nakakaano siya na, okay, wait, etong nga pala, mali nga pala siya. Medyo nakakaano siya, ting, nakakagano siya ng brain. And also, sometimes kapag nagsasagot ka, maririnig mo na si Sir Roque na, mali! Ayun, so yung mga ganun ni Sir Roque, medyo nakatulong siya to me to like, tignan yung mga choices na, mali! Tingin tayo sa camera. Tingin tayo sa camera. Nasa wow, mali ka. Nasa wow, mali. Tapos ano pa? Okay. Sir German, my favorite. That's my favorite. Okay. Alam ko sinulat ko siya sa diary ko. So, saka na ako magbibigay ng thoughts sa kanya. Pero Sir German, ano nagpa-picture pa ako sa kanya nung testimonial dinner. Tapos, sino ba? Okay, Sir Stipar, ayun yung mga nagpagaan sa akin. And si Sir Kenneth de la Cruz na ng Sipar. Tapos, Sir Reza, si Sir Nico, si Sir Aljon talaga nagpagaan ng MS. Tapos sa Pinnacle kasi kapag online siya, puro si Sir Brad lang makikita mo kasi siya lang yung ano doon. So hindi ko na try yung mga face-to-face lecturers nila doon. Though kilala ko sila. Pero ayun, kay Sir Brad naman nagpagaan siya sa akin sa auditing and tax. Especially tax talaga. Ang last paragraph here, let's go back to the diary. Okay, let's go back to the diary. Okay. I've been always secretly saying this to myself na igigif ko sarili ko na mag-Korea once I pass. At sakto, I saw a tweet saying nakakuha siya ng single entry visa using her CPA license. This is the sign. This is the ultimate sign for me. This is my self-gift to me kaya dapat ipasa ko. Okay, isa to sa mga naging ultimate manifestation ko habang nagre-review ako. Okay, so nakakita kasi ako ng tweet. Hindi lang siya hindi rin siya hindi rin siya hit tweet, hindi rin siya yung madaming likes. As in like
random tweet lang siya na dumaan sa study tweet. Okay. And yung sinasabi ng tweet doon is nakakuha nga siya ng single entry visa niya for Sipale. And yun yung pinaka naging ultimate sign for me kasi dream na dream kong mag-Korea. Tapos kapag pala may CPA license ka, mas easier ata. Not very sure pero sa narinig ko mas makakuha ka, mas madali ata makakuha ng ano, ng visa. Tapos ata minsan pati yung mga kasama mo ata madadamay sila, parang gano'n. Ewan ko ha, educate me about this, wala pa ako alam, 'di pa ako nakapag-travel. Pero ayun yung mga base na narinig ko. So kapag may license ka, mas easier ata siya. I don't know. Let me know in the comments below. Comment down below. Comment down below kung tama ako. Basta yun. Basta yun. So nung nakita ko yung tweet na yun, oh my God, pwede pala siya. Magagawa ko na yung dream ko from Korea. Kasi alam niyo naman, K-pop funny talaga ako. Doon ako nagsimula. So dream na dream ko talaga makapunta sa Korea. And nung nakita ko yun na, oh my God, yun talaga, oh my God, gagalingan ko talaga. Kasi kailangan ko talaga makapunta sa Korea. Yun yung ireregalo ko sa sarili ko. So, as of now, it's still a wish. So, sana matuwad. Sana matuwad siya. Sana matuwad. Ano sana matuwad? Hoy! Hindi. Okay. Ayun. So, so, ayun. Ano ba yan? Nagpapakaano tayo dito na bubulol. So, ayun. So, as of now, it's still a wish for me. So, sana matupad siya. Hopefully, the time will come na makapag-Korea ko. That's my ultimate dream. So, ako hindi ko talaga usually sinasabi yung mga pangarap ko sa buhay kasi baka na ano siya. Pero, okay, share ko na to sa inyo. Very special kayo sa akin. So, share ko na pangarap ko talaga siya. Dream, dream, dream. So, ayun. Hopefully soon, dumating yung right time talaga na makapag-travel din ako na makapag-Korea. Ayun. So, babalitaan ko kayo. Don't worry. Sinasama ko kayo sa journey ko. Babalitaan ko kayo dyan. Diba? So, hopefully, dumating yung time na makapag-Korea po tayo. Yay! Okay. So, ayun. So, ikaw, kung pangarap mong mag-ano, ako talaga, yun talaga yung pinanghawakan ko na, oh my God, kailangan ko talaga makapasa kasi it connects to my dream na makapunta sa Korea. So, ayun. Isa yun sa mga naging ultimate sign for me para mas galingan ko siya. Kasi alam mo, importante yung mga ganyan eh. Importante yung mga ganyong sign na, um, na nilolook forward mo. Kasi it keeps you going. You know, importante yung mga ganyang sign na, ay, kailangan ko to kasi para makapag ano. Like, it gives you extra push. It gives you extra push. Like, it can be anything naman na, okay, kailangan ko pumasa because, life will get better. Kami ganito ganyan. So, I think that is it for our page 3 of Timo Talks. Ayan, nakalagay pa dito. Sana gumaling na. Timothy, CPA. Ayan, sana gumaling na. Ang cute ng mga ano ko yun. No? So, ayun, I feel like na sabi ko naman na lahat ng gusto kong sabihin. So, that is it for our page 3. Comment down below. What do you think about this episode? Do you have any questions about me? Just comment down below to support the show. And make sure to follow me, Timothy, on social media and also the social media ng podcast, which is Timo Talks in all socials. Ayan, madali lang, Timothy, Teemowti. Ayan, to support the show. And rate nyo naman kami dito. Rate nyo naman ako dito sa, ano na to, sa podcast na to. Like nyo to, share this, add to story, tag nyo ako sa mga stories nyo, Instagram stories nyo. I will repost it kapag pinapanood nyo. Super, super appreciate your lovely, lovely comments. So, ayun, maraming salamat if nakaabot ka hanggang here. So, this has been Timo Talks. Talk to you later. Bye. The page is now closed. Ganon.